Makakasama nga po natin ng chairman ng LTFRB, si Attorney Teofilo Guadis. Ayan, nasa linya na po. Diretso na po tayo agad para walang masayang na oras. Magandang umaga po, Attorney Teofilo Guadis. Magandang umaga po, Ma'am DJ and Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Salamat po sa inyong paanyaya sa inyong programa para po maliwanagan po ang bayan sa mga programa po ng LTFRB. Opo, maraming salamat din po, Attorney, sa pagpayag po dito sa panayam na ito. Diretso po tayo agad. Unahin po natin itong issue ng Memorandum Circular number 2024-040 na inilabas po ng inyong ahensya. Kayo na po mismo, sir, ang mag-explain ano ang pangunahing dahilan kung bakit kinakailangan pong dumaan sa mandatory road safety training ito pong ating mga PUV drivers at conductors. Ako, Ma'am DJ, ito po ay bunsod ng matagal na pag-aaral po dahil sa number one po, sunod-sunod na mga aksidente sa daan involving professional drivers po to. As early as last year po, meron ho tayong mga nabalita ang mga nahulog sa bangin. May mga nakita tayo sa EDSA ng mga disgrasya na ikinasawi ng mga tao. So, alinsunod po rito sa mandato na rin ng LTFRB, kami po ay gumawa ng isang programa that would require professional drivers to undergo road safety training every 3 years. Alam niyo po, Ma'am DJ, kung yung doktor, kung yung abogado, yung inhinyero, they are all required every 3 years by PRC to undergo a refresher course. Much more po itong super na may hawak na buhay araw-araw. So, part 1 po ng programa ko ho is to require them at least 15 hours of road safety program at least once every 3 years. Pero hindi ko nagtatapos dyan, Ma'am DJ. Number 2 po, nalalaman naman natin pag ang isang tao ay nasa daan palagi, na stress po yan. So part of the program is determination po ng cognitive ability ng tao. May situation po kami at may nakikipag-usap po kami sa Philippine Mental Health Association where there would be a simulator and then may mga situations na may mag-overtake or may biglang magkakat sa iyo or may magmumura sa iyo. Then we would gauge number 1, ano ang reaction ng driver? And then number 2, magagalit ba yung driver? This is also in consonance doon sa nangyayari sa daan ngayon na nakikita natin na may mga nagmumurahan, may mga nagsusuntukan na mga operators or drivers po ng ating mga pampublikong sasakyan. We have to address this. And we have to know yung emotional quotient ng tao. After that, what happens po? Okay. We notify the operator. Opo. Pag sinabi namin sa operator na may problema ang driver mo, we give the operator the opportunity na pwede niyang palitan yung driver niya. Or pag hindi niya napalitan kaagad at may hindi disgrasya nangyari, we can immediately suspend. Because anong ibig sabihin nun? Pinayuhan ka na nga, hindi mo pa ginawa ng tamang action. So the operator is immediately responsible. May pangatlong aspeto po to. Opo. Basic life support or first aid. Opo. Yung first 10 minutes ng isang aksidente is very, very crucial po. Dapat ho yung chauffeur o yung conductor should know at least basic life support. So mayroon din ho silang tie-up with either DOH or with the Philippine National Red Cross para mag-conduct ho ng training to enable these drivers and conductors to fully appreciate po and alam po nilang maglapat ng yung paunang first lunas aid po. Yes tuwing po. may aksidente po. Attorney, medyo singit lang po ako kasi medyo limited yung oras natin. Marami tayong mga issues po na gusto pong malaman ng mga kasagutan po nito. Kanina nabanggit nyo, napakaganda po ng layunin. Ilan po yan sa mga kasama dito sa training na pagdadaanan itong mga drivers at konduktor natin. Sabi nyo po kanina, dumaan ito sa matagal na pag-aaral. Meron po bang datos ang LTFRB na magpapakita na may kaugnayan nga sa kakulangan ng training ang dahilan kung bakit mataas po ang bilang ng mga aksidente sa kalsada? Meron po kaming datos diyan. Base na rin po sa mga nakikita namin na mga aksidente. Meron po kaming datos kung ilan po yung mga aksidente nangyayari for 2024 and for 2023. And Ma'am DJ, nakakabahala po, tumataas po yung
mga basihan po, yung mga incidents po ng road crashes or tinatawag natin mga accidents sa daan. Kaya minabuti ko namin gumawa ng programa to require these drivers po to go through the process po. Okay, so you have the data na nagsasabi na kulang sa training ang isa sa mga dahilan kung bakit mataas po ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Kasama po dito ang mga PUV drivers, conductors, hindi lang ng trucks, bus. Sino pa po yung ibang mga kasama, sir, sa mga dadaan sa training? Lahat po ng pampublikong sasakyan, una would be trucks and buses kasi ito yung pinakamalaki po. And then sa part 2 ng program would be the jeepney drivers, and then yung part 3 po, ito yung mga taxis, TNC at saka motorcycle taxi. Pero ma'am, idadagdag ko rin lang na sa ngayon po, gagawa pa lang kami ng pilot study sa Metro Manila. Ibig sabihin po, this is a work in progress. Una namin ilalapat to sa Metro Manila for the next 9 months para alamin namin yung effectivity ng program. And we will start with the trucks and buses po muna. Okay, From then on, siguro, pag may mga problema, then we will be able to correct ourselves po. Opo. Dito po sa pilot implementation study na mauuna nga po ang Metro Manila for the next 9 months, ayon po sa inyo, ibig po bang sabihin nito yung 2,000 piso, sasagutin muna po ba yan ng gobyerno o ito po ipababayad na natin sa mga driver, yung kanila pong babayaran for the training? Ma'am, let me correct po yung amount po yan. Ang unang thrust po ng program is to require the operators at saka may-ari ng mga buses po na sila po ang gumawa ng training. They will have to get trainers from PESTA, NC2, and then sa Philippine Mental Health Association po para sa mga psychological profiling, and then sa Red Cross probably for the first aid. We are requiring them, sila ho ang gumawa ng training modules nila base po doon sa format na binigay namin. Ngayon po, yung mga hindi po kayang gumawa ng ganyang mga programa ho, then we give the alternative po of a possible driving school ho. Similar to what's going on in LTO. Yung 2,000 ho is not the exact price, kundi yan ho yung base. Ibig sabihin yan is yung maximum amount na pwedeng isingil. It could go down, but it cannot go up that amount. But ang usapan ho namin sana sa mga operators is baka pwedeng sila na ang gumawa ng program, i-design nila base po sa pangangailangan ng industriya nila, provided that there is an accredited NC2 instructor coming from the PESTA to assist them. Opo. Yun po ang aking kasagutan. Sige po. Chairman Guadis, yung po sinasabi nyo kay Chacha na ang inyo pong minamanduhan dito yung mga operators ang siyang mag-conduct ng seminar po na ito. Nasaan parte yan ng MC ninyo? Sir, nandoon po sa aming mga pag-uusap sa kanila. Chairman, with all due respect, kasi wala tayo masyadong oras. Nasaan po specifically sa MC? Because dapat po kasi yung nasusulat ang masusunod. Di po ba? So, nasaan pong parte ng MC ninyo yung sinasabi nyo na maaari ang mga operators ang magkaroon mismo ng sariling mga seminar nila? Sir, nasa part po ng consultation namin yan. And again, Sir Ted, ang nasabi ko sa inyo, nasa pilot stage pa rin ho kami. It is still a work in progress. Hindi pa po namin to na-implement. So, pwede po namin to iayos po. Opo. Sige po. Iyon po talaga ang layunin namin. So meaning po, Chairman, sorry po. Sorry po. So Chairman, wala ito na provision sa memorandum circular? It is being crafted po under ang implementing rules na ginagawa po namin. Dahil itong program po will still be implemented sometime this April or May. Sandali, sir. Chairman. Babasahin ko, Chairman, para maintindihan po nila. Memorandum Circular number 2024-040. Ang subject nito, implementing guidelines na Di ba, sir? Tama. Ito ho nakalagay. So ito na po yung implementing guidelines of Department of Order ng DOT are professionalizing the drivers and conductors profession through a continuing
Road Safety Program. At ito po ay meron na pong publication. Opo, at ang kanyang effectivity, sabi niya, shall take effect immediately upon its publication, etc. Ito po'y pinirmahan po ninyo at ng board noong pong November 8 ng 2024. So sir, yung sinasabi nyo na implementing rules, pinag-aaralan pa lang ho ninyo, ito na po yung black and white. Kaya po kami nagtatanong, nasaan po dito yung sinasabi nyo provision na maaaring gawin ng mga operators ang seminar? Pakisagot lang po kung talaga bang ito'y nandito o wala. Sir, it's part of the ongoing IRR pa rin po namin. Dahil this is still a work in progress. And then number 2 po, sinasabi ko sa inyo, ipapatupad pa lang po yung programa. Okay, so sige. that is the initial IRR. Opo, sige po. So kung wala pa po tayong ipapatupad na programa. Opo, so kung ito po'y work in progress, nangangahulugan po na dapat nagkaroon muna kayo ng consultation bago po dito sa inyo pong paglalabas nito at yung publication nito. Sabi po ng grupo ng mga trackers, wala nga daw pong consultation. So paano po ito? Na naglabas na po kayo ng isang implementing guidelines and then yung pala still work in progress po ito? Sir Ted, nagkaroon ho kami ng mga consultation sa mga city buses, sa mga provincial buses. And I remember po, meron pong ginawa rin sa mga trackers. In fact, kaya po tayo nandito sa Mindanao ngayon for another consultation dito po sa Cagayan de Oro. Opo. Maalala ko po meron, pero kung wala, I'll go back to our data kasi this has been given to the different, technical working group para magtagawa po ng consultation. Opo, sige po. Kasi po yan po sinabi mismo kahapon, kaya nga susulat daw sila kay Secretary Vince Dizon, ito pong grupo ng Trackers Association, dahil nga sa klaro po, wala ni isang konsultasyon, nagulat sila dito. Okay, so may sinasabi kayo na yung babayaran na ito na 2,000, ano po sabi ho ninyo, sir? Ito po ay kaninyo ay ang maximum na maaaring singilin? We are putting a cap ho dahil base na rin po sa naging karanasan ko nung nasa ibang ahensya po ako. We put a cap kasi po may tendency po yung mga driving schools pag nag-accredit po kami later on, baka po abusuhin. Opo. So minabuti namin that we put a cap. However, the driving schools can come up with an amount lower than that. Opo. Pero, Sige po. Sir Ted, may I just say something? On the initial stage po, kami po ang mismong gagawa ng aming program. We will be conducting the seminars. Okay. Pag may nakita kaming progreso po, Sige then po. we will devolve now this function to the driving schools. But initially po, kami po muna. Kaya nga po Sige may po. pilot study ng 9 months. Sige po, okay. So sir, ang sabi po ninyo, sir, sa inyo pong pahayag ngayon, naglagay kayo ng cap na sa maximum lang po na dapat na bayaran ka ninyo. Ano po? Maximum. Totoo po yun. Okay, sige. So, sir, babasahin ko po ang provision ng inyong memorandum circular. Section 18, Matrix of Course Fees. All accredited driving schools are only authorized to charge or collect prescribed course fees as indicated below. Okay. Ito po yung course, PUV Drivers and Conductors Continuing Education Program. The word you used that you signed, minimum prescribed fees, 2,000 pesos. Sir, ang sabi po ninyo cap maximum, minimum po ito Paano po namin iintindihin yun? Sir, yan po yung talagang cap na nilagay namin na fees ng mga driving school in the event na meron pong mag-attempt na gumawa later on. Kasi ang in-anticipate naman ho namin, baka hindi kayanin ng LTFRB na sila mismo mag-conduct sa lahat po ng sektor ng industriya. Hindi po sir, to answer my question, kapag sinabi mong maximum, di ba hindi ka pwedeng lumampas sa halagang 2,000 piso sa bawat isang driver at conductor na magseseminar. Ang nakalagay po dito, minimum prescribed fees I-check ko po yan, Manong Ted, and if there are probably corrections that would be needed, we will do that. Ipagpatawad po sir kung hindi ko po ganong napunayan
Chairman Guadis, ipagpatawad din po ninyo, sir, ha? Hingi kami ng pangunawa kasi ilan po kayong abogado na pumirma nito eh. Totoo po yun, sir. Sir, Pero, sorry sir, po, sir. Sorry po kasi alam nga naman, sir, na magpapublish po kayo ng ganito pong kaimportanteng regulasyon. At pagkatapos maglalabas kayo ng ganito na hindi po ninyo lulubos na nabasa. Uulitin ko, sir, minimum prescribed fees. Ibig sabihin, yung pong lahat ng driving schools na inyo pong i-accredit, pinapayagan nyo na maningil ng hindi bababa sa 2,000 piso sa bawat tsuper at konduktor. Totoo po yun, sir. Una-una po, sir, nakita naman niyo yung lawak at extent ng kanilang gagawin po na education sa mga mga conductors at saka mga tsuper. Kaya ganyan po yun. But again, Manong Ted, as I was telling you, we have not yet implemented this. This is still a work in progress. Wala pa pong implementation. So, pwede pong mapalitan po yung mga yan. Kung nakikita naman po namin na hindi naman pala angkop yung mga fees. Salamat po sa inyong pag-notice po nito. But yes, we will take that into consideration even as we right now come up with other policies po on road safety. Opo. And then sir, dito po wala kayong binabanggit na LTFRB ang gagawa ng seminar. Ito ho talaga klarong-klaro dito. Pag-accredit ninyo sa mga driving schools. Opo. Bakit po LTFRB at sabi nga ng trackers, di ba dapat LTO po ito at ito pong ginagawa na ng LTO? At bakit po 2,000 piso? Ano po ang science at mathematics doon sa 2,000? Bakit po hindi 500, hindi 1,000, hindi 1,500? Bakit 2,000 piso ang minimum na naisip po ninyo? Bakit po, sir? Sir, sasagutin ko po yan. Bakit po LTFRB? Ang LTO po, ang sinasagot po niyan, yung mga kukuha ng driver's license. So, ang kanilang kurso is geared towards the beginners. Yung mga gusto pa kumuha ng lisensya. Sa LTFRB naman, it's geared toward the professional drivers. So, ito na po yung matagal nang nasa daan, matagal nang nagmamaneho. Iba po yung edukasyon na ibibigay doon sa mga nagmamaneho na. At saka hindi lang po to education. Opo. Meron po itong component na psychological testing. May component po to first aid. Now, bakit po 2,000? Okay, we try to factor everything. Number one po is yung bayad po nung instructor na gagawa po ng NC2 training. Yung NC2 train instructor po nila who would conduct a 15-hour lecture. Number two po, yung psychologist po na magagawa ng profiling po ng yung emotional maturity ng tao. Number three po, yung taga DOH po or Red Cross na gagawa po or magtuturo ng kanilang ng basic life support or first aid. Pinaktor po namin lahat ito. Okay. And possibly po, if you put all of this together po, 2,000 is probably a reasonable amount. Okay, is it sige po. too much or is it a little less? We would know po because of the initial stage po kami po muna ang hahawak. Sige po. Kung nakikita po namin na hindi ho sapat or kung ito'y sobra-sobra, we can always trim down the figures. Sige po. So Chairman, nag-consult kayo sa mga babayaran? Kumbaga, nag-consult po, gumawa kayo ng pag-aaral po sa mga babayaran, meaning yung magse-seminar, yung gagamitin na facilities, pero hindi kayo nag-consult sa magbabayad. Sir, in fairness po, nag-consult. Kaya nga po nandito po kami ngayon sa CBO. Ang amin pong pakay dito ngayon is number one po, for a consultation between Region 9, 10, 11, and 12 tungkol po dito sa proyekto. We have done that in Visayas. Okay, we have done that in So, Chairman, Luzon po. Chairman, kasi kung kayo po ay nasa probinsya ngayon para magkonsulta, di dapat hindi muna kayo naglabas po ng implementing guidelines na ito na effective November 11, 2024. Kasi kung ito po'y work in progress, meaning dapat meron pang ongoing consultation. Parang nauna yata yung inyong paglalabas ng implementing guidelines
tsaka na po kayo nagkakaroon ngayon ng consultation. Hindi ho ba parang, sorry po, hindi ho ba parang nagkamali po yung proseso? Naku, hindi ho, Manong Ted. Kasi nga po gumagawa na rin kami ng pilot study sa NCR ngayon sa programang ito. So we do the consultation even as we do likewise po yung seminar po na gagawin na po namin sometime this May, which will be conducted by LTFRB. So it is still a work in progress dahil anything can change po base na rin ho sa pakikipag-dialogue namin. Opo. In the meantime, yung IRR dyan is just a matrix or a guidance po sa amin kung ano po yung amin pong gagawin. At sa kagustuhan na rin po namin na sana maipatupad to para mabawasan po yung mga aksidente sa daan. Opo. Chairman, sabi nga po ng ating mga nakapanayam kamakailan lamang sa isyong ito, wala hong question sa adhikain po ng programa. No question about it. Opo. Maganda po yun. Sang-ayon po tayo doon. No? Itong lahat ng mga refresher, sa lahat ng batas, sa lahat po ng mga panuntunan, etc. Walang question doon. Ang question lang po talaga dito is that dito po sa wordings, pag binasa po natin itong 17 pahina ng inyong inilabas, no? Dito po, klarong-klaro na po yung mga detalye nito eh. At yung nga pong kanyang effectivity, klaro na rin po dito kasi po ito'y na-publish na. So effectivity November 11, 2024. So kung sinasabi po dito that this revised memorandum, revised na po ito, circular, shall take effect immediately. Shall take effect. So ito po yung mandatory. Wala ho naman nakalagay dito, Chairman, na this is a work in progress. That this is subject to pilot study. That this is something. So ang dating po dito sa mga stakeholders nito na nakabasa, na amin po nakapanayam, ito po ay klaro na. So pwede ho bang masabi ngayon na una ang paglalabas ninyo ng IRR, sumunod na lamang itong consultation ngayon ang ginagawa ninyo? Hindi ho ako sangayon dyan, Manong Ted. Number one po, ang consultation na yan, nangyari na po yan last year pa. Inuna ho namin ng NCR, and I remember po, tinatawag namin ang city buses, pinatawag namin ang provincial buses. We also had a consultation in Baguio. We also had a consultation in Batangas. We did a consultation in Cebu. Ngayon po, nandito kami sa CDO for a consultation. Totoo po, yung consultation came in later. Pero habang ginagawa po namin yan, meron na rin po kaming initial na consultation na ginawa. And then again, uulitin ko po, even as we consult right now, we're still trying to do a program. Yan po ay format lamang. Ngayon po, ipapatupad ko na po yan. And on the first 9 months of the pilot study, diyan ko malalaman kung may problema po ba yung ginawa namin o wala. Kung may problema po, we're open to change. We are willing to amend the program. Yun lang po ang aming hangarin, Sir Ted. Kaya nga ho, ginagawa namin muna to sa pilot study. Unlike yung mga naging unang study po na nationwide kaagad, ito po, limited muna to. Sige po. Okay. Sige po. Sa ngayon, ano po ang balak ninyo? Magkakaroon ba kayo ng recall order? Kasi sir, hindi ho natin kasi maisasantabi itong itong written order na ito eh. I mean, di ho ba, no? Attorney, di ba? Kasi dito ho kasi meron na hong mga kaukulampong acts and penalties eh. So, meron na po itong mga sinasabing mga dapat po na mga bayaran na multa. So, para lang mas klaro lang, sige. So, ano po ang masasabi po ninyo sa mga trackers ngayon na nakikinig sa amin dito po sa kanilang pangambang ito na inyo pong inilabas na memorandum circular? So, ano po? Ano po ang inyong official po na statement dyan? Manong Ted, ang aming pong statement is we are still conducting a dialogue. Although we are bent already on implementing the program, initially po, Sir Ted, kami po ang mag-i-implement po na para ma-monitor po namin this because this is a pilot study po. And I assure the trackers po that yung kung hindi man ho sila nakonsulta lahat, we will go back to them, we will consult them, and then kung ano man ho yung kanilang mga posible pong opinion sa polisiyang to, we can always
revise and amend base na rin po kung ano pong ikabubuti ng marami. Okay, sige po. So salamat na marami. Cha, may tanong ka ba tungkol dito? Bago ko lang tunghayan ito, kung may panahon pa ho si Chairman, dito po, naghahabol tayo sa oras. Go ahead. Yes po. Chairman, meron lang po ako nakita dito po sa memorandum. Nakalagay dito, i-allow din daw po dito sa ipatutupad nyo po na training for the drivers, yun pong online session. Paano po gagawin nyo? Paano tayo makakasiguro na talagang walang pandaraya po na mangyayari kapag naipatupad na po ito? That is a long-term shot po dahil may mga super ho na talagang hindi kaya yung dire-diretso po. So, part of the program is online like yung ginagawa po sa LTO. Pero ang gagawin po rito, ma'am, is meron ho tayong kaakibat na biometric system dito. Every time ho na meron hong every 5 hours po, yung po participant will be required to input his biometrics para sigurado pong nandun siya. Ito po ay nakita ko po sa IDP nung nagkaroon sila ng mga ganitong mga online courses. Every so often po, they are required to come up with the biometric system to assure na yun pong taong nanonood ay yun po yung talagang nandun po na naka-enroll. But again, ma'am, this is still a second phase of the program ho. It is again subject to amendment later on kung sa pag-aakala ko namin is mas effective talaga yung face-to-face. Okay. Opo. Kasi nga po, sabi ho ninyo, work in progress, pero po meron ng implementing rules. Pero pong karagdagan lamang nakatanungan Yes po si po. Chacha, tungkol po naman yata din po dito sa accreditation po, Opo. please. Chairman, yes po. Balik po tayo Yes, dito. ma'am. Yes, Good morning po, ma'am. Morning Opo. po ulit. Chairman, dito po sa accredited driving schools na hahawak, pag nag-start na to, kasi kanina nyo pa po sinasabi na talagang for the pilot implementation, LTFRB muna ang hahawak. Pag di namin kinaya, ibibigay na po natin sa driving schools ito pong training. Kapag nagsimula na pong implementation nito, paano po pipiliin ng inyong ahensya itong mga accredited driving school na magbibigay ng training? Ano pong criteria ang gagamitin para sure na qualified itong mga driving school na to? At meron po ba tayong cap or limitation din sa mga magiging accredited driving schools? Ma'am, meron po tayong mga criterion dyan. Number 1 po, ma'am, na criterion dyan, ma'am, is that may mga in matters of spaces, meron pong mga number of space. Number 2 po, requirement as to the instructors po. We would only require NC2 graduates from TESDA who are well-versed on road safety. For the psychological testing naman po, we will be coming up with our own policy later on ho, even as we try to come up with a tie-up with the Philippine Mental Health Association po para doon naman po to sa psychological profiling at cognitive evaluation ng tao. And then for the third one is it should be ho, yung instructor ho niyan should have been a graduate po of the basic life support given by Red Cross or by the Department of Opo. Yes. Chairman, dito rin sa memo nakalagay kung magkano po ang babayaran nito mga driving school na sasali po sa training. Nakalagay po dito 30,000 pesos for the initial, and then after 2 years po yata, tama po ba, magbabayad po sila ulit ng additional fee. Chairman, kung kanina accreditation fee po yan, and then for another 2 years meron ulit na babayaran itong mga driving schools. Chairman, kanina na-explain niyo po kay Sir Ted kung paano kayo nag-come up with 2,000. Dito po sa babayaran naman ng mga driving schools natin, ano pong naging mathematics naman ng LTFRB? Ma'am DJ, that is an administrative cost na babayaran mismo sa kabangko ng bayan. That includes, number 1 po, yung mga tao pong pupunta doon para mag-evaluate po nung driving school. Number 2 po ay yung titignan ho namin kung yung mga materials po nila ay sang-ayon ho doon sa piniprescribe ng LTFRB. And then number 3 po is of course, I would say that would form part po nung tinatawag natin na licensing aspect po ng LTFRB as part of its regulatory cost po. Okay. Yan po yung mga basihan namin sa paglalagay po ng 30,000 which is payable to the government po yan. Sige po, okay po. So, Chairman Guadis, mayroon po taga-LTFRB ngayon dito na mga nakikinig sa atin. Pinapatanong po sa inyo, no?
kung LTFRB kaninyo ang gagawa nito, bagamat wala ito sa guidelines na inyong nilabas, ang sinasabi nyo, wag ko kayong mag-alaala dahil LTFRB naman ang gagawa nito, tapos pag hindi namin kakayanin, ipauubaya namin sa mga private na mga driving schools. LTFRB, ngayon pa lang daw po, kulang na kami sa tao sa dami ng trabaho namin dito. Sinong utusan ni Ginoong Guardis para gawin yan? Sir Ted, yun hong sinasabi nilang manpower, we have manpower to do that ho. Because taon ho sagaan natin ng 2025, mayroon ho kami nakalaan ng mga budget for yan na inilaan po dito sa mga programang ganito po. And initially po, dahil pilot pa lang po to, it would take only about 4 to 5 persons po muna ang gagawa po nito. So na factor ko na rin po lahat yan. Kaya nga po sinabi ko, ilimit lang muna natin to sa mga trucks and buses and then they are given 3 years to comply. 4 to 5 persons po? 4 to 5 persons ang gagawa ng alin po? Initially lang po. Initially lang po. Gagawa ng alin? Nung instruction po, because ang compliance po nito is hindi naman immediately. You have 3 years to comply and then you only have trucks and buses in Metro Manila. Titignan po natin, napakarami ang tingin po natin. Pero sa totoo po, yung trucks and buses driver lang within Metro Manila, sapat na po kung bibigyan mo yan ng timeline na 3 years para po sila mag-comply. Ang punto ko po, sir, is kaya po natin to. Just give us the benefit of the doubt that during the trial stage po, makikita po natin yung mga loopholes ng programa for us to correct the system. Okay. Sige po. So bago ko po ito iwan, kasi nga ito po yung Biblia na hawak namin na inyo po namang pinirmahan mismo. Wala ditong nakalagay na trial stage, sir, Naintindihan ko po yun, sir, pero nasa discretion po namin sa LTFRB sa pagpapatupad ho nito. Natignan po namin kung paano po yung effective na implementation po nito. And yun nga po, tama po kayo, Sir Ted. Possibly kung may mga loopholes to. That's why we have a pilot study po muna. Pag nakikita naman ho namin na maraming problema, iaayos po namin, ipa-fine-tune po muna namin yan. Bago po namin yan ilagay sa buong Pilipinas. Sige po, thank you. Chairman, maiba po ako. Di ho ba nagtakda na po kayo ng pinakahuling deadline po, di ba, para po sa consolidation ng PUVs? Yes po, sir. November of 2024 po. Yes, sir. So yung pong November of 2024, nagtakda kayo ng deadline at doon po pinaluwag na po ng LTFRB yung submission ng requirements for consolidation. Nagbigay po kayo ng pamamaraan sa pamamagitan po ng affidavit of undertaking ng mga aplikante for consolidation. Pwede ho bang malaman natin dito po sa inyong inilabas po na official na datos po ng LTFRB, binabanggit po ninyo na porsyento nationwide, 86.23%, ilan po dito ang pending pa po yung kanila pong application for consolidation? Sir, that is 86.23% for all modes of transportation po. But to be very specific po, Sir Ted, ang pagtunan lang ho natin ng pansin, yung jeep, it's 85.42% of 128,864 units po. Ilan na po ang nag-file ho rito ng yung undertaking ho? I would say about mga may 12% po of this entire 85.42. Now, bakit po nagkaroon ng ganitong undertaking? Sandali po, sir. Saan niyo po hinugot? Sige po. So ayaw niyo pong pag-usapan yung national. Gusto niyo pong tukuyin po. Gusto niyo pong tukuyin. Kasi po yung 86.23 includes buses. It includes UV. Sige po, doon po tayo sa yung national rate po. Sige, sa national po natin, ilan po dito ang may pending application, meaning hindi pa po approved na application for consolidation? Sir, I would say may 8.2% po rito of the baseline figure of 191,730 units.
may 165,334 po na-approve. Of that, about 8% po, 4.85% po are still pending with the office po. Ito po yung mga nag-submit ng undertaking. Maaaring magtaka ka, Sir Ted, kung bakit may ganun ho. Kasi meron ho tayong mga kapatid sa industriya na talagang nagdili-dali nung last 2 to 3 days lang po. Sir, pakiulit po lamang, sir, yung inyo pong informasyon, please. Opo. Ilang porsyento? 165,334 po ang nag-submit out of 191,730 units. Opo. Ang datos po namin dito is lumalabas po na may 4.85% pa po ako nakikita na may pending pong motion for undertaking. Ibig sabihin, kasama na po sila sa programa. Ang problema lang po, hindi pa po nila nakukumpleto yung mga papeles. Opo, sir. Sorry po, sir, hindi ho tayo masyado magkaintindihan. Ano po? Kasi nga medyo ang informasyon po kasi masyadong, alam niyo ho yun, kaya gusto ko po magdetalye para mas maintindihan nila. Talaga pong figure na inyo pong dapat nga isusumite sa DOTR. Sige po, ayoko, medyo ano ho kasi, yung sinasabi niyo ho na sila po'y kasama na sa programa, etc. etc. Sige, dito na lang po ako. Kailan kayo magde-deadline, kung meron man, doon sa mga may pending pa po na application for consolidation? Sir Ted, we gave them 6 months po from November to come up with the documents. Ang mga hinihingi lang naman po rito is copy po ng ORCR, copy po ng kanilang training sa Office of Transport Cooperative, and then iba pa hong documentary requirements. In effect po, they have substantial compliance na po, Sir Ted. Kaya nga po, they are already integrated into the system. Kaya nga lang po, dahil sila po ay nag-decide na sumama na lang ng last 3 days, hindi po nila mabuo lahat yung mga requirements. So, we bent down a little to accommodate them. We gave them so much time to complete the requirements. But then, they have filed their petition doon po sa deadline. Ang nagka-problema lang po, hindi ko nila nabuo lahat yung mga requirements. Sa amin naman pong pananaw, hindi naman ho namin sila pwedeng iwanan. So we decided to include them in the system. And like a good father po, sinabihan ko namin sila, i-complete na lang nyo to in 6 months. Opo. Kasi po, sir, mahaba po ang requirements nito at meron pong mga iba po dito na ang pinag-uusapan ay yung pong 300,000 piso na kinakailangan po na puhunan bago po sila ma-accredit po ng cooperatives, ng transport cooperatives po ng office, etc. Sige po. So, 6 months magmula nung November. Ano po? Yes po, sir. November ng 2025 po kayo magde-deadline sa mga may pending application. Ano po? Opo, sige. So, ano po ang mangyayari sa mga hindi po makakapagbigay ng kaukulang dokumento after the deadline? Ay, kinalulungkot po namin na kahit pa ho kayo ay sumama sa petition for consolidation, pag hindi ho niyo nabuo ito, posible ho hindi na po kayo makasama sa programa ng gobyerno on PTNP or yung modernization program. But then, pwede ho ba akong magdagdag, Sir Ted? Every so often po, we conduct dialogues with them. Inaalam po namin kung ano yung mga kakulangan nila at kung ano po yung pwedeng maitulong ng ahensya. Because for my part, Ted, ang feeling ko is we cannot afford to fail. So we have to help them ho para maiangat po yung ating quality ng transportasyon dito po sa ating bansa. Sige po. Meron kayo binabanggit na particular lang po na usapin tungkol sa jeepney kaninyo? Opo. Ay, opo. Sa jeepney, kasi po yung 86.23 comprises UV, taxi, and buses. Sige po. Pero sa jeepney pag po. Sa jeepney po, is about 85.42%. Ang baseline figure niyan is 150,000. Of that po, 128,864 units po yung nakapag-comply na. Opo.
I mean, Chairman, to be straightforward, pwede ba ako magdetalye lang po? Pwede ba natin gawing example yung NCR sa PUJ ninyo? Alam niyo ho ba ang figure nito? Okay. Sige po. Ang figure po ng NCR is sa mga jeepney 68.2% po ang figures ng NCR po. Okay. That's 28,768 vehicles out of 42,177 na pwede pong mag-consolidate. Sige po. Ilan po doon ang may pending application? Wala po akong exact figure kung if we go on a detailed basis po, but I can give you the figures po. Asahan ko ninyo by next working day. Hindi ho ba 70% do sa bilang na binabanggit nyo ang hindi pa po approve ang application? May pending pa rin po? Wala po akong ganyang figure, pero alamin ko, ang nasa akin lang po is yung total na data, which is 68.2% po, yung sumama na po sa consolidation. Opo. When you say sumama nga po, yung nga po yun, nag-apply, pero practically po, hindi pa talaga approve kasi nga may mga requirements pa po na dapat isubmit. Ano po? Opo. Hindi po asserted. Pag sinabi po natin, kasi may mga nag-apply na na-approve na po at nakapag-kumpleto, meron din hong certain segment lang, hindi ko alam yung exact number, ang hindi pa po nakukumpleto, pero they're already into the system because one, may substantial compliance na po, nag-file ka ng petition, may ORCR, mayroon na po certification from the Office of Transport Cooperative, kaya lang, may mga iba pa hong requirements. And we gave them 6 months to do that. Yung nga po, para lang ho, klaro ano po. Kasi when you say approved, wala na hong pending requirements pa na hinihintay o wala pa pong hearing na nagaganap o pending hearings. To be straightforward about it. Di po ba, no? So, ang tanong nga po namin, Ted, dito po... wala naman hong hearing ito, kundi lang po, monitoring lang po to. Hearing may be the term. But the real word here is wala nang hearing? Yes, sir, wala nang hearing? Sir, di ba application po ito? So, pag nag-apply ka o magkakaroon ka ng sarili mong prangkisa, di ba, ibibigay doon sa kooperatiba? And then kung saan kayo babiyahe, hindi po ba? Sir, ang pinag-uusapan po natin is yung consolidation. Hindi po yung pag-apply ng prangkisa. Yes po, sa pag-apply po ninyo ng prangkisa, may hearing ka. Pero ang pinag-uusapan po natin, Sir Ted, is yung determination po kung sila po ay nag-apply na o sila ay nakapag-comply na doon sa first phase ng PUV modernization program, which is the industry consolidation. Yun po monitoring. Sir, kapag nag-apply ka, kung nag-apply kayo sa consolidation, sa korporasyon ka o kooperatiba ka, hindi po ba kinakailangan magkaroon kayo ng rutan pupuntahan, babiyahian, at yun may corresponding na franchise, di po ba? Totoo po yun, sir. That is where the hearing comes in. Yun nga po sinasabi natin. Pero sir, ang tinatanong niyo kanina, sir, is yung kung ilan na po yung nag-consolidate, and then kung ano po bang gagawin. Hindi po, ang tanong ko po kanina, Chairman, is ilan po doon sa nag-apply na sa consolidation ang may pending pa po, kumbaga hindi pa po approve. Yun pong aking katanungan kanina, Chairman. Patawad po, ang pagkakaintindi ko is ilan pa po ang hindi nakakakumpleto ng requirements ng consolidation. That's the same. That's the same po. The same po yun. Yung sinasabi na pagkakaintindi nyo, yun po yun. Yun po yun, Chairman. I mean, diretso po. Hindi po, Sir Ted. Ipagpatawad po. Pero pag sinabi mong kung lang po yung consolidation ng requirements, monitoring po yun. Pero pag ito na po ay isa sa hearing mo na po to dahil i-determine mo na yung route nila, then that is where the hearing comes in. Hearing comes in only after you have complied with all the requirements of industry consolidation. Siguro po, hindi ko rin po ganong naintindihan yung tanong nyo, ipagpatawad po, sir. Pero kung yung hearing po, I don't also have the exact data for NCR, but I can give you the data by Monday po. Makakaasa po kayo, sir. Sige po. Pagpatawad din po ninyo, ano po, kasi po,
Klaro po naman po sa akin lang pong pagkakaintindi ang ating pong katanungan at yung nga din po, baka lang po ako din nalilito pagpatawad po ninyo sa inyo pong kasagutan. Ito na lang po panghuli para po naman hindi ho natin kumbaga magambala pa po ang inyo pong umaga, Chairman. Doon po sa mga ruta, kumusta na po yung local transport route plan po na hinihingi po ninyo sa mga LGUs, sir? Sir, mayroon po akong report dyan. Tama po yung sabi ninyo kahapon na there are only 222 ang na-approve na ruta or roughly 14.3%. Pero sir, sa kabuuang picture po, meron hong 743 or that's 47.2% na naibigay na sa amin pero binalik namin po dahil po may mga kakulangan pang datos. At meron pong 205 na LPTRP for 13.9% ang nandito sa opisina namin for evaluation and validation. So ang suma total po niya na Sir Ted, there is a 75.4% po nung mga 1,591 LGUs po na nakapag-comply na ho substantially. Pero ang na-approve, yes, tama po kayo, 222 pa lang po. Opo. Iba po kasi yung usapin po ng nakapag-submit doon sa actual po na na-approve. Ano po? Mag-iba yun. Okay, sige. So, klaro yun. Totoo po sa yun. Metro Manila po, meron na hubang na-aprubahan? Sir, iba po ang setup ng Metro Manila. Meron po tayong sinasabi nilang MUCEP program or MUCEP. Ang konsepto po sa Metro Manila is meron pong think tank company na gumagawa po ng pilot study. At hindi po ito sakop lang ng LTFRB. This is in conjunction or in tie-up with the OTR. Inaantay pa rin po namin yung ginagawa po programa. Meron po silang hinire na talagang isang expert company who would do the LPTRP hindi lang po ng isang bayan but for the entire Metro Manila po. And we are waiting for that bago po namin maisakatuparan yung kanilang LPTRP. Opo. As we speak now, gumagana na ho ba yun o hindi pa? Gumagana na po yun, sir. As of last year pa, it's a foreign company po. It's a foreign funded project po. Ang makakasagot po ng detalye niyan is probably the OTR po. As in, meron na po na na-procure na isang mag-aaral po dito sa binabanggit yung MUCP, sir? Are you really positive, sir, sa sagot po ninyo? Meron po kasi ang USEC for planning po, nabanggit na po sa amin yan na meron na po atang nakuha na it's a foreign company. Sir, kaya nga po ako nagtatanong, yes, I hope you don't mind, yung ano lang pong sagot kasi pag sa DOTR po kasi wala pa eh. So, saan po kayo humuhugot ng meron ng tumatakbo ngayon na nag-aaral? Kasi wala pa nga pong pera, wala pa pong procurement dyan. Saan nyo po kinuha yung impormasyon na yan? Number one, sir, siguro po I'll lay down the cards. Bago po nag-pandemic, meron na po tayong programa na nagawa. Kaso po, hindi natapos because of the pandemic. So, ang ginawa ho ulit ngayon ho, meron na ho ulit silang programa nakukuha po ng isang expert po na mag-aaral po sa programa ng gobyerno. So to answer my question po, as we speak now, kung tumatakbo na ito, ano pong sagot po ninyo? Sir, ang last information namin is meron po silang kinuha na. I would have to check out with the OTR on this. Opo. Sige po. Okay. Sige po. So, Chairman, bagamat gusto ko pa nga sana pong habaan pa ito kasi ang dami pa itong aspeto, pati yung financing, pati itong mga squabble ngayon ng ilang mga cooperatives, kapos na po tayo sa oras. Siguro po kami po'y baka magtakda ng isa pa pong pagkakataon para ho kayo makapanayam sa napaka-importanting isyong ito. And we appreciate po inyo pong pagbibigay ng panahon this morning at saka yung pong ito pong mga inyong ginagawa ngayon na konsultasyon kaninyo para po dito po sa mandatory na pagdadaan po sa seminar ng mga public utility vehicles drivers nationwide. Meron lamang po kayong mensahe po sa mga truckers ngayon, sa mga bus operators at ilang po mga tsuper na baka maapektuhan nito. Ano po inyong sasabi sa kanila? Number one, salamat po sa pagkakataon ito. Number one po, we have already done our consultation. Kung sakali man pong hindi talagang natugunan yung mga
pangangailangan ng mga truckers, we're still going to go back to them. Kasi pa ho, hindi pa po na-implement yung program. We're still in the stage of trying to come up additional policies for the program. Babalik po kami sa inyo. Sa mga super ho ng mga jeeps, and I would assure you po na the program would still be implemented at a later time. Uunahin po namin muna yung mga pinakamalaki, which is the trucks and the buses po. Okay, And in the pilot study po, makikita po natin kung may problema po, asahan po natin pagdating namin sa inyo na ayos na, na planchado na, at meron na po tayong kasagutan sa mga posible pong maging problema habang ini-implement ang programa. Ay, salamat po. At ang aming pong lambing sa inyo, Chairman, pakibasa lang po ulit yung inyo pong pinirmahan na memorandum circular. Opo. Para po napasa ko po yan, sir, at nakita ko lahat yan. May punto po kayo doon, sir. Hayaan po ninyo, sir. Pagtutunan ko po ng iba yung pansin at kung ano man po yung hindi natin gaano napansin, pwede pa ho nating iayos, pwede pa ho nating i-correct. Salamat po sa inyong correction sa mga ganyan na manudet. Opo, salamat po na marami. Thank you. Si Attorney Chopilo Guardis po, ang chairman ng LTFRB.